Walang overtime pay. Yan ang giniit ng COMELEC para sa mga guro na lampas 8 oras na nagtrabaho nitong barangay at SK elections. Narito ang aking report. Hindi pa kakasuhan ang mga teacher na nag-back out sa kanilang trabaho sa barangay at sanggunian kabataan elections sa mismong araw ng botohan. Yan ang nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia. Gusto raw malaman ng COMELEC ano ang dahilan bakit hindi tumuloy ang mga guro sa pagsiservisyo nitong nakaraang Lunes. Dahil kung takot ang dahilan, naiintindihan daw ito ng COMELEC, lalo na kung delikado ang lugar kung saan naka-assign ng mga teacher. Ang gusto lang natin paimbestigahan ay yung iilan na mga guro na bakit sa araw na eleksyon tapos nagsimula na yung pagpapaboto, bigla na lang nag-withdraw ng kanilang serbisyo. Matatandaang nasa halos 3,000 guro ang umatras sa pagiging electoral board bago ang October 30 elections. Karamihan sa kanila ay galing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kung saan may mga naitalang election-related violence. Gaya na lang din ang ilang insidente ng pamamaril na nagpatagal sa botohan at bilangan sa ilang barangay. May mga umatras din na mula Abra at Bicol Region. Wala raw itong kaso sa COMELEC dahil maaga naman nagpasabi ang mga teacher. Sabi pa ni Garcia, karapatan naman ng mga guro mula sa nasabing lugar na huwag tumuloy sa election duties. Pero mahalaga din daw na marisolba ang issue ng takot ng mga guro tuwing eleksyon. Mahalaga na malaman ng COMELEC kung sino ang mga nanakot sa mga teacher para ang mga ito ang kakasuhan. Kasi kung tatakot-takutin po tayo ng mga politiko, di lagi na lang pong gagawin ng mga politiko ngayon. Total naman pala pwedeng takutin. Pag natatalo na ako, tatakutin ko na lang yung teachers. Ibang usapan naman daw ang mga pulis na umatras sa kanilang tungkulin ng eleksyon dahil sa takot. Trained daw dapat ang mga pulis sa mga peligro at hindi sila dapat basta nasisindak o natatakot. Pinag-aaralan daw nilang kasuhan ng mga pulis na umatras sa mismong araw ng eleksyon. Hindi ka tanggap-tanggap yung uniformado, tatakutin. Hindi po ba? Kaya nga silang nilagay natin panghalinin, pamalit. Dahil alam natin sila yung mga makikisig, sila yung mga matatapang, sila yung hindi pwedeng tatakot-takutin. Sa kabila ng lampas na 8 oras na duty ng mga guro mula botohan hanggang proklamasyon, wala raw silang overtime pay. Paliwanag ng COMELEC, bukod sa wala ito sa kanilang mandato ay hindi rin daw kasi nila empleyado ang mga guro. Sakop daw kasi sila ng Department of Education. Kahit naman po gustong-gusto rin natin, wala rin po naibigay sa amin na budget para sa overtime nila. Pagdating naman sa honoraria, target ng poll body na maipamahagi ito hanggang bukas. Higit 600,000 guro ang dapat makatanggap ng honoraria. Pero sa ngayon, halos 100,000 pa lang na miyembro ng electoral board ang nabigyan. 10,000 pesos ang matatanggap ng mga principal na tumatayong chairman ng electoral board, habang 9,000 pesos ang ibibigay sa mga gurong miyembro ng electoral board. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.